Bakit tayo hindi tumitigil sa paglapit sa Diyos? Gaya ng binasa natin, mga kapatid, alam ninyo, kapag ka may lindol, ang instinct natin ay humanap ng matibay na masisilungan. Di po ba? Isang lugar na kahit anumang yumanig, alam mong ligtas ka. At ganun din po sa buhay. There are moments when life itself feels like an earthquake. May mga life quakes na biglang yumayanig sa puso natin. Yung akala mo stable na lahat, pero biglang iniwan ka ng taong pinagkatiwalaan mo. Yung akala mo secured na trabaho mo, pero isang araw natanggal ka. Yung akala mo sapat na ipon mo, pero sa isang iglap, pagtingin mo sa bangko na wala na lahat ng pera mo, naubos na. Yung akala mo na malakas ka pa, pero pagising mo sa isang umaga, may sakit ka na. And in those shaking moments, parang nawawala ang balanse mo sa buhay. You start asking, Lord, saan ba ako kakapit? Kanino ako pwedeng magtiwala? Kung lahat ng paligid ko ay nauuga. Mga kaibigan, dito po pumapasok ang katotohanan ito because God is our stability when everything else shakes. He alone is our solid ground when everything else is falling apart. Sabi po ni Haring David sa ating binasa sa Psalm 62 verse 2, He alone is my rock and my salvation. May binanggit pa na, my fortress where I will never be shaken. Yang praise na He alone means exclusive dependence. Hindi He plus someone else. No. Kundi sabi, He alone. In Hebrew, yung context na when David says rock, it signifies permanent foundation. Kapag sinabi niyang fortress, it means a secured refuge. A place where enemies cannot reach. So kahit bumagsak ang pundasyon ng pinagtitiwalaan mo dito sa mundo, kahit mawasak ang lahat ng temporary things, God remains our immovable foundation.